kasal. May nabanggit din si Mama tungkol sa interview ni Mrs. Saavedra, ngunit sinabi niya na sa ibang araw na lamang namin yung pag-usapan. Alam ko na iintindihan ni Mama ang aking sitwasyon. Alam niyang mahal ako ni Asher at ginawa ni Mrs. Saavedra ay pagpasikat lamang niyon sa media. 2 buwan ang lumipas matapos ang graduation. Isang bagong cellphone ang nirigalo sa akin ni Mama na siya ang kinatuwa ko. Nasabi nito sa akin na pinag-ipunan daw nila yung dalawa ni Papa. Alam kong malaking bagay ito sa akin dahil yung cellphone ko lumang-luma na. Di naman na rin ako makakatanggi kay Mama dahil narito na. Ang ginawa ko na lang ipinakita kong aking saya sa natanggap na regalo. Malalaman mong resulta bukas? Tumango ako sa tanong ni Asher. Madalas magsama kami ngayon dahil wala pa din naman siyang trabaho. Tinulungan pa siya ni Gio na todo suporta sa relasyon namin. At ngayon sobrang excited ako sa lalabas na resulta bukas sa aking exam. Sigurado kung pasado ka, ang talino mo kaya? Ngumiti ako sa sinabi ni Asher. Pinaghandaan ko talaga ang exam na yon dahil ayokong biguin sila Mama at Papa. Siyempre kasama si Lola at Asher sa inspirasyon ko. Hindi pa man lumalabas ang resulta, iniisip ko na lahat ng posibleng mangyari oras na maging lisensyadong guro na ako. Ang laki talaga ng tiwala mo sa akin, ha? Ngumisi si Asher. Nasa bahay kami kung saan magluluto ako para sa hapunan. Nagpaalam ngayon si Asher kay Lola na kung pwede daw, baka dito siya matulog ngayong gabi. Pumayag naman si Lola dahil sinabi ni Asher na dito siya sa sala matutulog at kailangan niyang maagang magising para sa kanyang job interview. Siyempre, kayang-kaya mong gawin ang lahat. Bilib ako sa'yo kaya hindi na ako magtataka kung may pasa mo nga yun. Lalong lumaki ang confidence ko dahil sa suporta ni Asher. Di na ako makapaghintay umabot ang bukas para lang malaman ang resulta. Nang gabing ang yon, doon natulog si Asher at nakiusap pa to sa akin na kung pwede daw bang gisingin ko siya bago mag alas 6 ng umaga. Nag-apply kasi ito ng trabaho at may interview siya alas 7 ng umaga. Kaya bago pumatak ang alas 6, nakagising na ako. Medyo excited din ako dahil mamayang alas 9 ko na malalaman ang resulta. Nakapagluto agad ako matapos kong gisingin si Asher. Ilang minuto tong naligo bago tumungo sa lamesa kung saan nakanda ng almusal. Mag-almusal ka muna, iho, bago ka tumungo sa interview mo. Tumango si Asher sa sinabi nga ni Lola. Hindi naman ito mukhang kinakabahan. Para bang malakas ang loob niya dahil sanay naman na rin siya sa trabahong pang-opisina. Ang pagkakaalam ko, nag-apply to sa kumpanya ng mga Montesillo, ngunit hindi ko lang sigurado kung anong posisyon ang in-applyan niya noong isang linggo. After the interview, I'm going immediately to ask about the exam results. Mas excited pa ako sa resultang malalaman natin mamaya. Natawa ako. Pareho lang na excited ako sa exam at interview mo. Sana makapasa ka. Good luck. Ngumisi siya. This is just basic for me. Kumain na tayo. Ipinagugot ako nito ng upuan malapit sa kinatatayuan niya. Naupo ako ron sabay ni Asher bago nito kunin ang kapeng nasa gilid niya. Nakangiti sa amin si Lola bago kami mag-umpisang kumain. Halos 6:30 AM na nang umalis matapos niya magpahinga. Gamit pa rin ito ang kotse ni Gio na para bang namana niya na yon sa kaibigan niya. Sumenyas itong lililisan na habang nakatayo ako sa gilid ng kotse. Tumango ako at bahagya siyang initian. Ngunit madali ring napawi ang aking ngiti nang makita ko ang isang ginang na bumaba sa isang kotse. Nakapark ang kanilang sasakyan sa hindi kalayuan. Nilakad nitong kinatatayuan ko para lapitan ako. Mahabang dress ang suot nito at napaka-elegante niya kung titingnan. Walang emosyon na mukha nito nang huminto siya sa aking harapan. Dito pala umuwi ang anak ko? Hindi ako sumagot sa tanong niya. Yumuko lang ako bago muling mag-angat ng tingin kay Mrs. Saavedra. Magandang umaga ho. Umismid siya na halos kakikitaan mo na matinding kairitasyonan. Walang maganda sa umaga kung ganito lang din ang nakikita ko. Muli siyang tumingin sa akin. Alam kong may tumutulong sa anak ko para tustusan lahat ng gastusin ninyo. Ganyan ba talaga kayo? You're using someone to get what you want. Hindi ho namin ginagamit ang pera ni Asher. Lahat ng nilalabas namin gastos kay Mama yun nagmumula. Ngumisi siya. Hindi ako naniniwala. Malamang yan ang sasabihin mo. Why don't you just leave my son? Baka magbago pang isip ko at hindi ko tuloy yung sisirain ang image ng farm ninyo. Matagal bago ko nakasagot ngunit nakabawi din ako kalaunan. Bakit po ba hindi niyo matanggap ang relasyon namin ng anak ninyo? Nagmamahalan ho kami at masaya kami sa isa't isa? Umigting na mariin ang kanyang pangadal sa sinabi ko.
Nabulag lang naman ang pagmamahal na yan ng anak ko. Pero iba pa rin ang importante sa akin. Hindi magiging successful ang anak ko sa pag-ibig na yan. Babagsak lang siya at ikaw magiging dahilan nito. Gustuhin mo ba yon? Alam mong hindi sanay sa hirap ang anak ko. Lahat ng bagay babawiin ko. Maging ang paghanap niya ng trabaho ngayon. Sisiguraduhin kong wala siyang mapapasukan ni isang kumpanya. Napamang ako sa sinabi ni Mrs. Saavedra. Hindi ko lubos akalaing gagawin niya talaga yon. Seryoso ba siya? Maging ang farm ninyo, idadamay ko. Wala kayong ligtas sa akin hanggat hindi mo nilalayuan ang anak ko. Mark my words. I'm giving you just 1 week to leave my son or else everything you have will be gone in one blink of an eye. Tinalikuran niya na ako matapos sabihin yon. Di ako halos makagalaw sa kinatatayuan ko habang tinatanaw ang pagsakay niya sa magarang kotse. Doon ko lang napakawala ng pinipigilan kong mabigat na paghinga dahil sa lahat ng sinabi nito. Maging nang pumasok ako sa loob, tulala pa rin ako. Abala na si Lola sa pagliligpit ng mesa habang nakatingin ako rito. Paano na lang kung totoo ngang mangyari na bumagsak ang farm dahil sa akin? Ayokong sumama ang loob ni Lola dahil alam kong importante sa kanya yon. Lalong-lalo na ang mga magulang ko. Lumunok ako isang beses bago magpaalam kay Lola na maliligo muna ako. Halos tumagal ako ng ilang minuto sa loob ng banyo. Maging ang pananatili ko sa aking silid, inabot ng ilang oras. Hindi ko na malayan, 9:30 na pala, kung di lang dumating si Asher. Kamusta naman ang interview mo, iho? Bagsak ang balikat ni Asher habang nakatingin ako rito. Medyo kinakabahan ako dahil sa sinabi ni Mrs. Saavedra, lalo na ngayon dahil sa nakikita kong emosyon sa mukha ni Asher. I am not qualified on that position I applied, Lola. Wala daw po akong experience para mag-umpisa. I did not pass the interview today. Madaling binalot ng lungkot ang dibdib ko dahil sa narinig. Lahat ng pangamba ko ukol sa sinabi ng mommy niya. Hindi na ako nilubayan. Tila ba na blanco ko bigla dahil kusa na akong tumalikod upang umakyat sa aking kwarto. Hindi ko maatim na tumayo sa harapan ni Asher at ipakita na magiging maayos silang lahat. Dahil iba ang nangyayari ngayon. Mas lalong lumulubha ang sitwasyon namin at tuluyan na ngang bumabagsak si Asyong dahil hindi ko pa ito nais bitawan. Napasa po ako sa aking noo. May nag-pop sa screen ng aking cellphone sa isang group chat na kinabibilangan ko. Ito ay ang section ko na pinakita ang mga resulta ng pumasa sa LET exam. Nanginginig ang aking kamay habang iniisang basahin ang pangalan ng lahat ng nakasaad na pumasa. Ngunit para bang tuluyang bumagsak ang mundo ko? Gumuho to ng isang beses at di na tuluyang nakatayo dahil sa nakita ko. Wala ang pangalan ko sa mga nakapasa. Hindi ako nakapasa. Kaya pa ba, Winter, o suko na? Winnie's POV. Nasa kwarto pa rin ako matapos kong mabasa ang naging resulta ng exam kanina. Hindi ko akalaing magkakaganon bigla. Hindi pumasok sa isip kong babagsak ako at unti-unti maglalaho lahat ng pinangarap ko sa isang iglap lamang. Wala akong ibang naisip kung bakit at papaano nangyari ang bagay na yon. Alam ko naman sa aking sariling pinaghandaan at pinabuti kong exam na yon. Doon nakasalalay ang aking kinabukasan kung kaya binuhos ko lahat ng oras ko sa pagre-review araw-araw. Pero bakit nga ba nangyari to? Bakit pumalya at hindi ako nasali sa mga pasado? Hinagod kong aking buhok habang nakaupo sa kama. Sa sobrang katahimikan sa loob ng aking silid, halos narinig ko ng mabibigat na yapak senyales na may umaakit ng hagdan. Huminto yon sa tapat ng aking pintuan. Ilang segundo lang din nang marinig kong kumatok ang taong naroroon sa labas. Biglang sumagi sa isip ko si Asyong. Ngayong araw na to dapat sana papasa siya sa interview kung hindi lang ako nagmatigas kanina sa mommy niya. Ngunit dahil sumagot pa ako at malamang na hindi yun nagustuhan ni Mrs. Saavedra, tiyak may kinalaman to kung bakit hindi natanggap si Asher sa trabahong papasukan sana niya. Winnie? Dinig kong boses ni Asher bago to kumatok na isang beses pa. Humugot ako ng mahabang hininga bago tuluyang tumayo para pagbuksan ng pinto si Asher. Agad nagtamang aming mata nang sandaling mabuksan ng pinto. Kumpara kanina, maayos ang mukha ni Asher habang nakatingin sa akin. Ngunit para sa sarili ko, hindi ko na halos masabi kung okay pa nga ba ako. Masyadong nanghinang buong pagkatao ko at tila ba nawalan akong bigla ng lakas para humarap sa kanya. Huwag mong iisipin ang tungkol sa trabaho yon. Maraming ibang kumpanya ang mapapasukan ko. Hindi ako sumagot sa sinabi ni Asher. Nag-iwas lang ako ng tingin bago siya tuluyang pumasok sa loob ng kwarto ko. Bakit pa bigla ka na lang umalis kanina?
Ayos lang naman ako hindi yun big deal sa akin. Bakit di mo na lang kasi kausapin ng mommy mo? Iwas ang aking tingin matapos kong sabihin yon. Alam kong nagtataka siya ngayon kung ba't bigla itong lumabas sa bibig ko. Ngunit napakahirap kasing itaboy ni Asher palayo sa akin. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung paano siya sasaktan upang siya mismo ang lumayo sa akin. Kahit alam kong masasaktan ako. What are you talking about, Winnie? Inawakan niya ang pulsuhan ko, ngunit nanatiling hindi ko ito tinitingnan. Ayokong tumingin sa kanyang mata. Ayokong magtataka siya sa nangyayari sa akin. Mas mabuting makipag-ayos ka na lang sa mommy mo. May sarili kang kumpanya. Bakit kailangan mong pumasok sa iba? Doon ikaw mismo ang CEO. Ikaw ang siyang magmamando ng lahat at hawak mong buong oras mo. Nasa iyo kung papasok ka o hindi. Pero sa mga papasukan mo, you need to work almost 12 hours with small salary. Pero doon sa inyo, mayaman ka. Hindi siya sumagot sa sinabi ko. Mabilis ang aking paghinga habang naramdaman ang pagluwang ng kamay niya sa pulsuhan ko. Unti-unti nga niyang pinakawala ng aking kamay upang tumungo sa harapan ko. Hindi ako tumingin sa kanya kahit alam kong mariin ang titig niya sa akin ngayon. Why are you suddenly saying this, Winnie? Hinawakan niya ang aking baba upang iharap nitong mukha ko sa kanya. Bahagyang umawang ang aking bibig nang makita ko. Kunot na kunot ang noon nito habang namumula ang mata. Hindi mo naman ako hihiwalayan, hindi ba? Marahang naparunok ako sa tanong niya. Naguguluhan ako. Hindi ako makapagdesisyon ng tama dahil sa sunod na nangyari ngayong araw. Hindi ako makapag-isip ng maayos dahil biglang nablangkong isip ko sa pagbagsak ko sa LET exam. Siguro nga, tama lang naman ang mommy mo. Wala akong mapapala sa akin kundi paghihirap lang. Hindi siguro tayo para sa isa't isa. Pansin ko ang matinding pag-iting ng kanyang panga. Ang aura niya kakaiba, ngunit iniwas nito ang kanyang paningin. Alam kong pumunta dito si mommy, ngunit hindi ko alam na madali kanyang mapapasuko dahil lamang sa sinabi niya. Di ako nakasagot kundi natulala na lang ako sa mukha niya. Nakita pa nito ang pagdating ni Mrs. Saavedra? Ngunit kung oo, bakit hinayaan lang niya kami mag-usap at hindi ito nagpakita? Alam kong ipaglalaban mo pa rin kung anong meron tayo. Malakas ang kumpiyansa kong magiging maayos na ng lahat, pero bakit sumusuko ka? Naisara ko ang bibig nang muli itong tumingin sa akin. Salubong pa rin ang kilay niya gaya kanina. Pero kung susundin itong sinabi ko, hindi na niya kailangan pang maghanap ng trabaho. Di na ito kailangan humiram ng pera dahil mismo ang mga magulang na nito ang magbibigay ng pera sa kanya. Ang mga naranasan niya ngayong hirap ay hindi na ito makamtan pa. Maging masaya muli ito kapiling ng mga kaibigan niya. Hindi ako babalik kay mommy. Nagpasya na akong maghawakan ng kumpanya ng mga magulang ko. Kung kapalit lang naman ay makasama ka, kaya ko magsikap. Hindi mo pa naiintindihan, Asher. Hindi ka makakahanap ng trabaho. Magbanta ang mommy mong hindi ka kailanman makakapasok sa anumang kumpanya. Siya ang may pakana nito kaya bumagsak ka sa interview. Natigilan siya sandali, nag-iwas ng tingin kung saan humulma ang panganito na animoy nagalit sa nalaman. Ngunit bumuntong huninga ito kalaunan. Muli siyang tabingin sa akin bago ito nagsalita. May ibang paraan pa naman para kumita ng pera. Hindi lang sa kumpanya, Winnie. Matutulungan ako ng mga kaibigan ko. Napabuntong hininga ko. Bakit ba ayaw mong makinig sa akin, Asher? Kausapin mong mama mo. Ayoko rin namang mag-aaway kayo ng dahil sa akin. Mas mabuting sundin mo na lang kung anong gusto niya. Makakabuti yun sa'yo. Mariing umiling ito. Ayos na rin sa akin kung di kami maayos ni Mommy, Winnie. At wala rin akong planong sundin ang gusto niya. Nagumpisa na ako magbagong buhay. Kaya ko lang itayo yung sarili ko na hindi na umaasa sa tulong nila. Alam kong kaya mo, ang kaso lang, humahad lang lahat ng mama mo sa plano mo, sa atin. At gagawa siya ng daan hanggang bumagsak ka, hanggang gumapang ka sa hirap. Yun ang hindi ko gustong mangyari. Kung ganon, susukuan mo lang ako. Isusuko mo na lang ang lahat. Ang layo ng narating natin, Winnie. Bakit ngayon pa? Dahil mas lalo nagiging mahirap ang lahat. Kahit anong gawin natin, gagawa at gagawa ng para ng mama mo para maghiwalay tayo. Kung ano na lang gusto niya, yun na lang gawin mo. Ayoko nakikita kang nahihirapan. Nasasaktan lang ako. Sarkasmo siyang natawa dahil sa sinabi ko. Kung ganon, sasaya ka ba sa desisyon mong yan? Hindi ba't masasaktan ka rin? Bakit ba mas sinuuna mong lahat kaysa sarili mo? Hindi ba pwede maging selfish ka naman kahit minsan? Hindi mo ba kasi napapansin? Kahit anong gawin natin, kahit anong laban natin, mauuwi lang sa pagkatalong lahat. Ang magulang mo mismong siyang hadlang sa relasyon natin, Asher. Gumagawa siya ng hakbang para maghiwalay tayo. Bakit kailangan pang pahirapan ng isa't isa?
Ayoko dumating tayo sa puntong magkasakitan tayo ng todo, kaya umuwi ka na. Mabibigat ang paghinga ni Asher habang nakatingin sa akin. Halata sa mata nitong nasasaktan siya, maging ang hindi pagsang-ayon sa pasya ko. Ngunit alam kong ito lang ang paraan. Ito lang naman ang gusto ng mama niya. Sa oras na layuan ko si Asher, titigil na to. Hindi niya napahirapan pa ng gusto ang anak niya at muling babalik sa dati ang buhay ni Asher. Hindi ba't masaya ka naman nung di pa tayo magkakilala? Nung unang kita ko sa'yo, masaya ka. Nakakuha mo lahat ng gusto mo at hindi ka ganito. Hindi ko na halos nakikita pang dating ikaw ngayon. Dahil nagbago ko. Iyon ang siyang sinabi niya sa akin. Binago kong sarili ko para sa'yo dahil deserve mo ng matinong boyfriend. Nagbago ko dahil mahal kita. At kung anumang kasiyahang meron ako noon, mas sigit pa lamang ang nararamdaman ko ngayon dahil din yun sa'yo. Kung gusto mong umuwi ako at kausapin si mommy, gagawin ko. Pero hindi tayo maghihiwalay, hindi ako papayag. Napapikit ako bago mapahilamos ng sariling mukha. You did not deserve a woman like me. Sinasabi ko sa ito dahil mahalaga ka sa akin. Masyado kang mataas para samahan ako sa ibaba. Bumalik ka na sa dating buhay mo, sa dating ikaw. Mag-umpisa kang muli nang wala ako. No, hindi. Asher naman, nahihirapan ka na. Alam kong ilang kumpanya ng pinuntahan mo kahit hindi mo pinapaalam sa akin. Sa tingin mo ba hindi ko napapansin? Sa loob ng ilang buwan hindi ka nakahanap ng trabaho. Walang kumukuha sa'yo kahit graduate ka at kilala bilang isang sa Avedra. Dahil lahat ng yon kagagawa ng mama mo? Kakausapin ko siya. Baka pagod ka lang, magpahinga ka. Uuwi ako ngayong gabi, babalik din ako bukas. Huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang pumunta pa dito, ayoko lang may masabi mo rin ang mommy mo. Para lang din to sa'yo, ayos lang ako. Tikaw mang kanyang bibig habang nakatingin na mariin sa akin. Ngunit umiling to bago hawakan ang kamay ko. Bakit ba nagdesisyon ka agad ng ganito? Maayos naman tayo kanina. May ibang nangyari ba bukod sa pag-uusap ninyo ni mommy? Nagiwas ako ng tingin dahil sa katotohanan yon. Siguro nga dahil yon sa pagbagsak ko. Bigla ako napag-isip sobrang yaman nga naman nila para mapunta sa isang tulad kong talunan. Wala nang mararating sa buhay at mananatili na lamang pasakit sa pamilya. Hindi lang sa sarili kong siyang mabibigo pati na si Lola, si Mama at Papa. Lahat ng sakripisyo nila ay napunta lang sa wala. Hindi rin ako magiging lisensyadong guro. Lahat ng pagod ko baliwala na kahit paano pa ako mananatili sa isang tulad ni Asher. Nakakahiyan at baka mas lalo kong maliitin ni Mrs. Avedra. Tell me, what's the problem, Winnie? Nagangat ako ng tingin dito. Hinaplos ang aking pisngi na nagdala ng kakaibang emosyon sa akin. Para bang ang isang haplos ito'y biglang pinakalma ang buong sistema ko. Lahat ng iniisip ko'y parandali ang nawala. Hindi ko pala talaga kayang saktan ng todong lalaking to. Ako lang lalong nasasaktan na nagbibigay sikip sa dibdib ko. I am a failure, Asyong. Nangunot ang noon nito sa sinabi ko. I did not pass the exam. Nabigo ako. Natigilan siya sa sinabi ko. Matagal na nakatitig to sa akin bago marahang lumunok. Really? Kiragat ko ang labi bago dahan-dahang tumango. Maging ang emosyon nito ay hinaluan ng lungkot. Nakikita ko yon sa mata niya bago ko nito yakapin at isubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib. I am sorry, Winnie. Pasensya ka na. Hindi ko alam, hindi ko na sana sinabi sa'yo tungkol sa interview ko. Dumagdag pa ako sa iniisip mo. Tumango lang ako na halos pigilan ang aking luha. Bakit ba bigla ko nilang naisipang saktan ang lalaking to? Siya lang naman ang makakaramay ko sa lahat at ako lang din ang siyang meron sa buhay niya. Siguro nga sa parting yon doon ako naging selfish. Hindi ko man lang naisip na masasaktan siya. Bigla ako nagpadalos-dalos ng desisyon. Ayos lang naman. You can try the next exam. Pinag-ipunan ko yon, tutulungan kita. Huwag kang susuko. Hindi ako umimik. Hindi rin naman siya nagtanong kung bakit bigla na lang nagkakaroon ng resulta ng exam. Maging ako ay nagtataka. Ito ang unang beses na pumalya ko. Nakakapanghina. Ngunit lahat pala, ang haplos niya sa akin ni Asyong ang nagbigay ng lakas sa akin. Humugot ako ng mahabang paghinga. Bago muling tumingin dito. Pasensya na rin, masyado lang ako nabigla. Nablangko ko sa nangyari kanina. Hindi ko na rin nagustuhan na nangyayari sa'yo. Masyado ka na kasing napapagod. Tipid na ngumiti siya. I understand you, Winnie. Ayos lang yun. Ang importante okay tayo, ha? Huwag mo na ulit sasabihin yun, ha? Muntik mo na akong paiyakin. Tumayo ako. Hinaplos itong aking buhok gamit ang dalawang para nito bago ko halikan sa aking noo. Uuwi ako ngayon.
Kakausapin ko lang ang maayos si mommy. Susubukan ko makipag-ayos muli sa kanya. Magiging mahinahon lang ang pag-usap ko sa mama mo. Huwag mo siyang sasagutin ay kagagalit niya. Doon ka muna matulog sa inyo. Yes, gagawin ko. Magpahinga ka na at huwag mo masyadong dibdibin ang nangyari. Babalik ako bukas, okay? Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo. Tumango ito bilang sagot. Nanatili lang ang tingin niya sa akin at tatang may nais sabihin pa. Can I stay here for a moment? Gusto kong umalis pag nakatulog ka na. Ayaw mo na kitang iwan ngayon. Bahagya akong natawa. Wala naman ako masamang gagawin, Asyong. Siguro nga hindi naman laging perpektong ginagawa ko. Ito na sigurong oras na mararanasan kong maging bigo. Bumuntong hininga siya. But you're still perfect for me. Makakamit mo rin yung goal mo, huwag ka lang ihinto. Alam ko. Hindi naman din ako matutulog, masyado pang maaga. Kailangan ko maglaba muna, pero ayoko pa rin umalis. Pwedeng mamayang gabi na lang. Mas mainam sana kung kausapin mo na ngayon ng mama mo. Baka marami tong gustong sabihin sa'yo. Nagbaba siya ng tingin bago nito kagatin ang kanyang labi. Ilang segundo muna lumipas bago tutumango at muling tumingin sa akin. Okay, uuwi na ako pero babalik din ako mamaya. Huwag mo na akong pigilan, pwede ba? Tumango na ako sa kadahilanang wala na ako magagawa. Siguradong pupuntahin niya rin ako kahit sabihin kong hindi. Kilala ko na yata ang lalaking to. Sige na, lumakad ka na. Tumango ito bago tuluyang magpaalam. Pinatakan niya ng halik ang aking labi. Tuluyang lumabas ng silid. Doon na ako napaupo sa aking kama. Ang inipon kong lakas kanina habang nasa harapan ko si Asher, unti-unting natunaw na parang kandila. Ang hinang buong sistema ko at muling bumalik ang kalungkutan at panghihinayang dahil sa nasayang na pagkakataon. Di ko na namalayan umaagos ng luha sa aking pisngi. Sumikip ang dibdib ko dahilan upang yumuko ako sa aking mga palad. Ngunit may yapak akong narinig na pumasok sa aking silid. Mabilis na nagangat ako ng tingin. Nakita ko si Lola. Nakituluyang lumapit sa kinaupuan ko para makaupo sa aking tabi. Bumuntong hininga siya habang pinapanood ang pag-iyak ko. Ayos lang yan, apo. Umiyak ka hanggang sa maging magaan ang pakiramdam mo. Mapapagod at masasaktan ka talaga pero wag kang susuko. Wag kang mapapagod. Marami kaming sumusuporta sa'yo. Tumango ko na ilang beses sa sinabi ni Lola. Niyakap ako nito at tinaplos ang aking likuran upang pakalmahin. Magiging maayos rin ang lahat. Bata ka pa, apo. Marami pang ibang pagkakataon para makuha mo ang nais mo.